Sinapian nga ako ng kasipagan ngayon, kaya tutulungan ko maglinis sa computer shop si ate. At saka ngayong araw din pala yung pag-coins out sa mga PisoNet. Per week din pala kami nagka-cash out, kasi minsan nauubusan din kami ng mga barya. Naipon na din kasi sa loob, kaya kailangan na namin buksan. Sobrang alikabok din pala ngayon, kasi ginagawa yung daan sa harapan namin. Ito palang PisoNet na to, ito yung naiiba sa lahat. Ito kasi yung ginagamit kong PC nung nag-aaral pa ako ng online class. Pero nung natapos na ako, pinagawa ko rin ng PisoNet para malaro din ng mga bata. Ilang months na lang din pala, ibebenta na din namin itong mga PisoNet. Pero bibili kami ng mga bago, kumbaga upgraded. Yung mga naglalaro kasi dito, konting lag lang, sumisigaw na ng Kuya Yang. At saka Ate Day, yung PC ko naglalag, kahit wala pa siyang 10 seconds na naglo-loading. Pero naiintindihan ko naman sila, lalo na kung piso lang yung hinulog nila. Tapos yung buong oras na yon loading lahat. Charot! 2 araw pala bago namin nalinis tong computer shop. Halos kakauwi lang kasi namin. Sinelebrate namin yung kaarawan ni ate, kaya ngayon lang din kami nakapaglinis. Kailangan din kasi araw-araw malinis tong shop para hindi siya mangamoy paksiw. Charot! Kailangan talaga araw-araw malinis tong shop kasi ginagawa nilang cinema room to. Kaya kapag naglilinis kami dito, halos yung mga nakakalat, yung pinagbalatan ng mga kinainan nila. Pagkatapos nga mawalis yung mga kalat, nag-spray na din ako dito sa loob ng shop. At saka ako na din isa-isang pinunasan yung mga PisoNet. Sinabay ko na din in-spray tong mga headphone para hindi sila mangamoy ng tulok. Charot! Pagkatapos nga namin malinisan yung mga PisoNet, sinubukan ko na yung bigay ng Shein. Etong vacuum. Ang galing nga nitong vacuum kasi nakukuha niya yung mga natitirang alikabok. Kaya habang gumagana yung vacuum, nagumpisa na rin mag-map yung ate ko. Sabi nga niya sa akin, hati daw kami sa pagmamap para daw walang lamangan. Parang hating kapatid. Ang dami pala nagtatanong sa inyo kung naglalaro ko ng mga online games. Sige lang, puntahan niyo ako dito sa computer shop. Ako nang bahala sa oras nyo. Uy, charot! Nakakapaglaro naman ako pero hindi ako magaling. Kaya i-comment nyo na lang dyan kung anong gusto nyong laro. Maglalaro na lang tayo sa online. Kahit Roblox pa yan, lalabanan kita. Charot! Pero sana bumalik na din yung Ross. Hindi yung bulaklak ah. Pagkatapos nga namin maglinis, ito na yung pinaka-exciting part. Yung pagko-coins out. Inuna na nga namin itong dati kong ginagamit na PC. Ito kasi yung favorite nilang nilalaro. Kasi medyo malaki yung monitor. Kaya medyo marami mga barya na nasa loob. Meron na din palang 5 tsaka 10. Pero hindi siya pwedeng tawaging 5 net tsaka 10 net. Kailangan PisoNet lang para aesthetic. Charot! Kapag ganito ding araw, binabacuum din namin yung sa loob para hindi siya masyadong malikabok. Para maiwasan din yung paglalag ng mga PC. May mga number din pala yung mga PisoNet dito. Pareho ng mga number nila sa mga susi. Para di rin kami nahihirapan o nalilito sa pagbukas ng mga PisoNet. Hindi rin pala pare-pareho yung mga nasa loob. May mga panahon din na onti lang yung mga nasa loob. Tulad nung isang araw, walang masyado naglalaro kasi naglalato-lato sila. Kaya nga pinromote ko na tong computer shop para dumami na yung mga customer. Charot! Marami palang pumupunta dito. Yung iba galing pa sila sa kabilang bayan. Yung iba naman hinahampas pa ng kanilang mama para umuwi. Charot! May nabasa pala ako nag-comment. Kapag ba daw nawawalang power, binabalik ba daw naman yung oras nila? Syempre, binabalik namin. Pero nakadepende yun kung totoo yung sinasabi nila. Nakikita din kasi namin yung sa CCTV kung meron pa talaga silang oras. At pagkatapos nga namin makapaglinis, meron na din namin yung computer shop. At di pa nga ako nakakapag-umpisa magbilang. Meron ako nakita na parang barya na nakalagay ang open. Shoutout sa naghulog nito. Sana hindi open time yung oras mo nung hinulog mo to. Charot! Ito pala yung nagpapasakit sa likod namin. Yung pagbibilang ng barya. Maabot kami hanggang 2 oras. Hinihiwalay din namin yung luma tsaka yung mga bago. Bawal din kami mag-usap. Baka malito kami sa pagbibilang ng mga barya. Kaya kung mapapansin nyo dyan, sobrang seryoso na mukha namin. Hulaan nyo din pala kung magkano yung na-coins out namin. Kung makahula, bibigyan ko ng iPhone. Hindi yung chawot. Pero yung eksaktong amount. Ilalagay din pala namin sila sa mga plastic. Kasi minsan may pumupunta dito sa bahay para may magpapalit ng mga barya. Pagkatapos nga namin makapagbilang, naligo na din ako. Kasi magluluto pa ako. Nakakagutom kasi magbilang ng mga barya. Lalo na kapag gantong oras kami nag-coins out. Nagsama-sama ko na nga silang pakuluan dyan. Kasi tinatamad na akong isalin siya sa isang lalagyan. At saka hinugasan ko na din naman yung itlog. At nang malambot na nga siya, nilagay ko na tong pampalasa. At 2 lang din pala yung niluto ko kasi baka hindi na namin ito maubos. Medyo mahina lang din kasi kumain si ate. Kaya sabi ko sa kanya bago kami kumain, na siya magpabebeng kumakain. Kasi ilang minuto lang mauubos ko na to. Lalo na kapag ganitong oras, gising na gising yung mga bulati ko. Ayun lang. Bye-bye! Maaga nga akong ginising ng ate ko kasi magluluto na daw ako. Nakapamalengke na din daw siya kanina kaya lulutuin ko na lang. Sabi ko naman sa kanya, wait lang ha, magtitiktok muna ako saglit. Di ko pa nga alam dito kung nananaginip pa ako. Basta ang alam ko lang dyan, may sumigaw na magtataho. Paborito ko din kasi yung taho. Kaya kapag may sumigaw na magtataho dito, matik yan, lalabas ako. Kaso paglabas ko nga lang, wala na yung nagtitinda ng taho. Namiss din daw pala ako ng mga batang yan. Sabi nga nila, bakit ngayon lang daw ako umuwi? Dumating na din pala si kuya magtataho. Natanong ko nga yung mga bata dyan kung nakapagtaho na din sila. Tapos na daw sila. Kanina pa daw umaga, late lang daw ako nagising. Kumuha na din pala ako ng mga pangsangkap dito sa tindahan. Ako na muna pala ulit magluluto dito sa bahay kasi umalis si na mama. Tapos yung ate ko, di rin naman marunong magluto. Pero marunong siyang kumain.
kumain. Charot! Inubos ko na din pala tong nabili kong taho kay kuya. Para masarap ang luto natin for today's video, kailangan natin magtaho. Charot! Pero eto, legit talaga to. Kami mga Kapampangan, masasarap kami magluto. Kaya mahalin mo ako, araw-araw kitang pagluluto ng masasarap na ulam. Uy! Hindi charot. Pagkatapos ko nga mahiwa tong mga patatas, sinabay ko na din tong sibuyas na magpapaiyak sa akin. Grabe mo naman ako payakin, sibuyas. Pero sige, direct, kaya ko na pong umiyak. Ready na po ako. Action! Charot! Pero legit mga guys, sobrang hamti niya talaga sa mata. At ang pangit ko pang umiyak dito, kaya hindi ko na talaga uulitin tong pag-iyak. Sinabay ko na din palang hiwain tong bawang at saka tong sili. Hindi sila masyadong mahilig sa manghang, kaya 3 sili lang tong lalagay ko. Kung ako nga lang kakain dito, kahit 100 sili ilalagay ko. Charot! Sinabay ko na din palang balatan tong kawots. Tsaka yung bell pepper. Bali, ito na yung pinakahuli ko nahihiwain. Tapos sinanggal ko lang din yung buto sa loob para hindi siya masyadong manghang. Pagkatapos ko nga manghiwa, inugasan ko na din tong patatas. Tsaka yung mga iba ko pang nahiwa. Drumstick pala yung nabili ni ate sa palengke. Yan na lang daw kasi yung available na tinitinda nila. Diretang manok pa rin lulutuin ko muna ngayon. Nagsawa na daw kasi sila sa lagi ko niluluto na adobo. Inuna ko muna palang prituhin tong patatas tsaka carrots. Medyo matigas kasi yung mga yan, kaya kailangan nilang lumambot muna. Parang gusto ko pa nga kainin tong patatas, bigla ako nag-crave ng french fries. Eto naman mga kawots, nagmukha tuloy silang kwek-kwek. Pagkatapos ko nga maprito tong dalawa, binawasan ko na tong mantika. Kasi igigisa ko na tong sibuyas at saka bawang. Kailangan medyo luto na yung bawang bago mo ilagay yung sibuyas. Sinabay ko na din pala yung paglagay ng manok. Kasi yan muna yung palalambutin natin bago natin ilagay yung ibang sangkap. Naglagay na din pala ako ng suka. Tsaka ikaw, ay toyo. Tsaka syempre yung pamintang duwog-duwog. Konti na lang pala tong natira sa pamintang duwog-duwog, kaya nilagay ko na lang lahat. Pinalambot ko lang siya dito ng ilang minutes, tapos naglagay na din ako ng kalahating baso ng tubig. Tapos naglagay na din pala ako ng sili na magbibigay anghang sa kauderetang manok natin. Di na nga ako nakatiis dito, kinain ko na yung isang patatas. Nang medyo malambot na nga itong mga drumstick, nilagay ko na din itong patatas tsaka kawots. Hinalo-halo ko lang siya dito para hindi masunog. Nilagyan ko na din pala ng bell pepper. Di naman masyadong mahang yan. Parang pang design nga lang yan sa kaldereta natin eh. Charot! Nilagyan ko na din pala siya ng tomato sauce para pampakulay ng buhay. Uy, charot! Naglagay na din pala ako ng kalahating kutsara ng brown sugar. Tapos nilagay ko na din tong reno para mas lalong sumarap tong niluluto kong kalderetang drumstick. Hinalo-halo ko nga lang siya dito para mabalansi ko yung lasa ng kaldereta. Naglagay na din pala ako ng gatas para mas lalong sumarap tong kalderetang drumstick. Ay chicken pala. Ay manok pala. Ano ba yan? Napakabango na. Kung pwede ko nga lang ipaamoy sa inyo to, ipapaamoy ko talaga. Tsaka syempre, papatikim ko din naman sa inyo. Syempre, ako muna magti-taste test dito. Kung alam mo bahay ko, sige, puntahan mo ako dito. Hihintayin kita. Ipagtitira kita ng isang drumstick. Kahit ulam ko pa yun mamayang gabi, ibibigay ko sa'yo. Magpiprito na lang ako ng tuyo. Charot! Wait lang. Ipiplating ko lang to. 3, 2, 1! Pagkatapos ko nga maluto tong kalderetang manok, kumain na din kami ng ate ko. Kaya ikaw, para sa'yo tong manok na to. Konting kagat lang ha. Sobrang kinakabahan ako dito mga guys. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa to. Pero nandito na ako at nandyan ka. Charot! This oras na nga kami umalis kasi biglaan lang to. Ginising ako ni mama dito, akala ko binibiro niya lang ako. Kasi sabi ni mama magsuswimming daw kami. Kaya ayun, wala nang ligo-ligo mga guys. Ang gamit ko pala dito yung bago kong nabili na camera. Grabe, sobrang liwanag niya mga guys. Sobrang worth it yung first sahod ko sa Facebook. Sabi ko pala sa mga bata, mag-hi kayo kasi nasa Jessica Soho tayo. Charot! Ako din pala nag-guide dito kay Papa kasi sobrang sikip ng daan dito sa amin. Kaya minsan kapag may biglaang lakad ako, nagko-commute na lang ako. Lalo na kapag medyo malapit lang din naman. Pinauna na pala namin si Papa kasi doon na lang kami sa daan sasakay. Ang saya nga ng mga bata dito kapag nakikita nila ako. Kasi daw lagi daw nila pinapanood yung mga TikTok ko. Grabe, ang cute nila. Namiss ko tuloy maging bata. Napaaga pa nga kami ng dating. Biglaan lang din kasi. Sabi nga ni Papa mag-overnight na lang kami kasi malabo na yung mata niya. Kaya 3 PM pa lang daw yung check-in. Pero pwede na daw pumasok kaso sa labas nga lang daw ng room. Wala nga kami nadalang extra na damit tsaka pantulog. Kahit na lang damit na sinusuot namin yung pantutulog namin. Ayun pala si Mama. Sabi ko mag-hi ka, nasa wawawin ka. Birthday din pala ng isang araw si Ate Vivian kaya isa-celebrate na din namin dito. Akala ko nga dito nagdala pa ng ice candy si Mama. Magbebenta sana ako. Naalala ko tuloy ng bata ako, nagtitinda ako ng ice candy sa daan. Kapag napaubos ko lahat ng ice candy, mabibigyan ako ng 5 piso. May nag-request pala sa comment section, Kuya, try mo daw mag-tumbling-tumbling plus kaldag. Ayan, nagawa ko na ha. Pagkatapos ko nga mag-tumbling-tumbling tsaka kaldag, kumain na ako kasi napagod ako. Tsaka di rin ako nag-almusal sa bahay. Ito pala yung kakainin ko ngayong araw. Ganyan pala yung itsura ko kapag kumakain ako sa bahay. Tsaka kapag kumakain kami sa labas, kasama ko yung pamilya ko. Hindi pala ako kumakain ng taba ng baboy, kaya sa'yo ko na ito ipapasubo ha. Uy, charot! Ay, hindi ka rin kumakain ito. Sige, ito na lang gulay, kainin mo ha.
Sarap. Charot. Kunwari, POV. Charot. Habang nagpapakit nga ako dito sa camera, tinanong ko ni mama kung nasa na daw yung susi. Tapos nakalimutan ko pala, nandun pa pala yung susi sa pintuan, mga guys. Grabe, napakabata ko pa, pero makakalimutin talaga ako. Nagkataon pa nga na pareho kami ng suot-suot ng ate ko. Nagmukha tuloy kaming kambal. Minsan nga, pinagkakamalan kami magjowa. Minsan naman, para daw kaming kambal. Pero kami di namin nakikita na magkamukha kami. Habang naglalakad nga kami, sabi ng ate ko, sakay daw kami sa zipline. Tapos sabi ko naman sa kanya, hintayin mo ako dito, kukuha lang ako ng pera. Patakbo-takbo lang ako dito, pero promise, kinakabahan na ako dyan. At lalong ako kinabahan dito, sabi ng ate ko, ayaw na daw niya sumakay kasi natatakot na siya. Pero tinuloy ko pa rin kahit ako lang mag-isa. Sa totoo lang mga guys, takot ako sa height. Kapag nga nasa building ako, nalulula ako kapag tumitingin ako sa baba. Face your fear, sabi nga nila. May nagsabi ba nun? Basta may nagsabi sa akin nung bata pa ako. Di pa nga ako nakaakyat dito, parang nahulog na yung puso ko sa'yo. Uy, charot! Pinasuot mo na sa akin to ni kuya. Eto daw yung magsusupport sa akin para hindi ako mahulog sa maling tao. Eto naman daw yung magsusupport sa ulo ko para daw hindi ako magising sa katotohanan kapag ginayuma mo ko. Uy, charot! Habang paakyat nga ako dito, sobrang pinagpapawisan ng buong katawan ko. Tingnan nyo naman yung paa ko, halatang pinagpapawisan. Naipon na yata yung pawis sa loob ng Crocs. Pwede nang gawing sinigang. Charot! Habang tumatagal nga, parang nagbabago pa yung isip ko dito. Kasi iba na yung nararamdaman ko, parang gusto ko nang pumunta sa CR. Pati yung videographer ko, kinakabahan din daw sa akin. Buti na lang talaga, sobrang supportive ng ate ko. Kasi sumama pa siya sa akin sa taas, kahit nakakalula daw sa baba. Sa mga oras na to, iniisip ko kung paano kung nalaglag ako dyan. Nako, bawal ako malaglag. Gold pa mo ako. Charot. Nagpasama na lang din pala ako sa isang staff nila dito. Kasi kinakabahan talaga ako dito. Niisip ko baka pag nahulog ako, natanggal lahat ng ngipin ko. Charot. Sabi ko nga kay kuya dito, magbilang siya para ready ako. Kasi takot na akong masugatan. Love scars. Charot. Kapag pala nasa kalagitnaan ka na, hindi na nakakatakot. Nakaka-enjoy na siya. Yun nga lang, sobrang init. Sa mga oras na yan, naiisip ko kung paano kaya kung merong gantong sakayan sa amin. Wala sigurong traffic. Nakakatawa nga lang tingnan kung gantong lahat ng tao bumabiyahe sa amin. Parang si Doraemon. Charot. Nag-request pala ako kay kuya. Sabi ko ako na lang mag-isa sa picture. Buti na lang pumayag si kuya. Kaya pinabalik ulit ako. Gusto ko nga ulit umulit kaso bawal na. Ngayon ko lang din pala napansin mga guys. Mukha pala akong palaka dito. Charot. Tapos pagkababa ko, naprint na din nila yung picture. Yun lang. Bye. Tao po? May tao po ba dyan? Uy! Ang aga mo naman. Parang di naman ako tao sa'yo. Charot. O ano mo paglilingkod ko sa'yo? Nakakainis kasi si mama ang dami niyang utos. Meron ka ba dyan yung pang freezy dry and rough hair sana? Sobrang damage siya naman kasi ng buhok ni mama Ano ba nangyari sa mama mo? Nagpakulay ba siya ng buhok? Oo, nagpa-bleach yata si mama. Tsaka sobrang init ngayon. May solusyon ako dyan sa problema ng mama mo. Mama mo blue. Charot. Ito yung Dove Keratin Tri-Silk Serum Shampoo, which will give your hair extra straight, extra smooth, and extra shiny hair. Tsaka bestseller to dito. Binabalik-balikan to ng mga suki ko. Ang dami mo naman pinagsasabi. Magkano ba yan? Sobrang affordable. Abot kaya sa halagang 5.95 pesos lang. Extra straight, extra smooth, at extra shiny hair sa halagang 5.95 lang. Tama ka dyan. All you need is Dove. Ito mo nga ako ng 10 dyan para matry ko na. Dali mo na. Bubungangaan na ako ni mama sa sobrang tagal ko. Dali. At syempre, available din siya sa sari-sari stores nationwide. Pero syempre, mas maganda dito ka na bumili. Kapitbahay mo ako Ang init na. Uy, wait. May sukli ka pa. Ayaw mong bumalik ha. Bahala ka dyan. Sa akin na lang tong sukli mo.